Maaga pa lang, inihahanda na ni Rona sa pagpasok ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Nathaniel. Hello po! Magandang araw po. Nanay Rona? Opo. Oo, ready na pumasok ah. Opo. Si Gretchen. Gretchen po. Rona. Hi! Hi ka. Good morning. Gaano ka layo po yung lakad? Siguro po sa amin na 1 oras. Matbagal po kasi ito eh. Oo? So 1 hour tayo maglalakad. Papasok ng eskwela. Kailangan pala magdala ng bota, no? Opo, maputik ang daan. Daycare student ngayong taon si Nathaniel, panganay sa 2 anak ni Rona. Mula sa kanilang tirahan sa sitio B2, halos 1 oras ang lakaran para makarating sa sentro ng Barangay Daraitan kung saan naroon ang pinakamalapit na daycare center. Gusto ko po kasing yung maaga siyang matuto. Maaga niyang malaman yung mga dapat malaman. Para pagdating ng kinder o kaya grade 1, marunong na po siya. Bago magpatuloy sa aming paglalakad, sinuutan muna ni Rona si Nathaniel ng bota. Pag talagang malakas ang ulan, di nakakapasok to si Nathaniel, ano? Opo. Ay! Matarik. Bukod kasi sa matarik at maputik ang daan, ilang beses din kinakailangang tumawid ng ilog. Minsan ba hindi kayo nakakapasok kapag pagod ang katawan? Kasi ang layo ng nilalakad ah. Sa ganun po siguro sanay na po kasi kami, hindi naman po. Pag maulan po, yun talaga. Mabilis lumaki yung mga ilog dyan eh. Pero yung mga pagod po, hindi ko po siguro sanay na po ako sa araw-araw ba naman eh. Makalipas ang kalahating oras, Pagod ka na ba, nak? tumigil muna kami para makapagpahinga si Nathaniel. Hindi ka naman hihikain, nak. Pagod ka na? Malapit na tayo. Bukod sa pagod, nakaramdam na rin ng gutom ang bata. Kasi grabe po yung pagtsatsaga nyo, ano? Ang layo ng nilalakad. Kailangan talaga magtiyaga. Kapakahalaga po. Sa katulad na yung mahirap. Siyempre, ayoko pong maranasan ng anak ko yung pinagdadaanan namin ngayon. Gusto po kahit paano umangat siya kahit ano. Ganun po. Kaya, ikakahit po talaga namin siya. Kaya mo? Second river na ito, no? Pangalawa? Oo. Ay! Ayun! Ay! Ang lakas! Ang lakas sa loob! Pagtatanim ng gulay ang kabuhayan ni Rona ngayon. Pero hindi na nila gustong manahin pa ito ng kanilang mga anak. Ayoko po, syempre. Kaya nga po kami nagpapakahirap magtanim, pag-aralin sila para po pagdating ng araw, makapagtapos sila at kung anong course na gusto nila, maano nila. Para sa akin po, syempre, napakahalaga nun. Kung nakapagtapos nga po ako, sana hindi ganito yung buhay namin, di ba? Parang yung kahirapan, parang pong may aral ka eh. Ngayon naman, dito tayo sa ilog na kailangan tawirin para pumunta doon sa kung saan tayo sasakay ng bangka papunta sa paaralan. Yun nga lang, ito yung unang hamon. Dahil kapag malakas yung ulan, talagang natatangay daw yung maliit na bridge na yan. Isang maling tapak, maaaring mahulog at matangay nang rumaragas ang ilog ng Daraitan. Nabahan ako. Grabe nakakaba. Literal na nakakapanginig ng tuhod kasi mismo yung kahoy nanginginig. Parang talagang kung hindi ka sanay dyan, pwede ka talaga mahulog.
Sa mas malapad naman na bahagi ng ilog, kinakailangan na naming sumakay ng balsa. Ganito talaga yon? Matibay ba to? At pagkatawid, Ay, lumakas na yung ulan. kinakailangan naman sumakay ng tricycle. Araw-araw, ito ang tinatahak na daan ni Rona at Nathaniel. Makarating lang sa eskwelahan. Hindi iindahin ang hirap at pagod, huwag lang mahuli sa pag-aaral. Ito na ba? Ito na tayo? Makalipas ang 1 oras na biyahe, narating na namin ang Child Development Center ng Barangay Daraitan. Child Development Center o CDC na ang tawag sa kinalakihan nating daycare centers. Tapos na ba kayo? Si Teacher Baby ang tumatayong child development teacher ng center na ito. Okay, everybody, eyes on me. Hello! 61 taong gulang na si Teacher Baby. Retirado na dapat siya kung tutuusin, pero pinipili pa rin niyang magpatuloy sa serbisyo. Grabe po yung puso nyo, no? Para sa mga bata. Minsan ba naisip nyo na, ayoko na, pagod na ako. Hindi ko naman po naisip yun. Hindi, talaga? Hindi. Kumbaga talagang gusto ko na lang talagang makatulong sa barangay. Kumbaga parang kuwang ko na lang na makatulong araw-araw sa ganong kadaming bata. Ano ang gamit ni kamay? Paghawak, very good. Kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kamay. Iba yung pasensya at dedikasyon ang kinakailangan sa pagtuturo sa mga bata. Ano pangalan ko? Good morning! Good morning! Magandang umaga! Hello mga kapatid! Malakpak! Kaya nang sumalang ako para magturo, kinakabahan ako kung makikinig nga ba sila sa mga ituturo ko. Anong ginagamit para makapanood ng TV? Alam nila! Alam na alam! Mata! Kasi mayroon naman po bata talaga na yung wala ng tibo. Parang nakukuha na yung batang yun, nadidistract na siya, ayaw na niya makinig. Mayroong bata kasi moody. Hindi sila masyadong alert sa mga ganun. Pero pag alam po pong ganun na, medyo hindi ko na po masyadong kinukulit. Kinabukasan ko ulit sila, parang i-review. Follow up, ganun. Saan ang tenga nyo? Saan ang mata? Saan ang ilong? Saan ang bibig? Pero parang naiinganyo sila matuto pag may kaklase. Opo. Kumpara mo sa bahay lang. Dito parang nape-pressure sila na Kasi sa bahay makisabay. naman, opo. Nagpa-participate po kasi sila kasi naiinganyo sila na igagaya. Hello! Halos 4 na dekada nang nagsisilbi bilang isang daycare o child development worker si Teacher Baby sa Barangay Daraitan. At kwento niya, nagsimula ang center na ito sa kanyang bahay noong 1986. Hanggang sa kinupkup na ito ng barangay at nabigyan ng sariling pasilidad. Para po sa akin, maganda ang simula kasi sa daycare kasi natitrain agad na sila. Yung kumbaga sa hasaan, nahasa sila unti-unti. Hindi ba sila napag-iiwanan? Kasi nung araw, parang slow ang learner ng bata kasi hindi sila natitrain ng isip nila. Ngayon, kung nga nagkaroon ng mga daycare, para unti-unti na silang nahahasa, kumbaga nasasanay na magkaroon ng socialization. Ano nakita mong pagbabago kay Nathaniel mula nung bagong pasok siya hanggang sa ngayon? Parang nabuwasan po yung kulit niya, yung disiplina po na kapag siya natuto siyang makinig, ganun. Ngayon po, dati po kasi sobrang kulit. So, sobrang masakit ang ulo ko. Ayon sa Republic Act 10410 o Early Years Act of 2013, pinagtitibay ang mga programa ng Early Childhood Care and Development o ECCD para tutukan ang pag-aalaga at paghubog sa mga batang 0 to 4 years old. Kabilang na riyan ang pagpasok sa Child Development Center ng mga batang 3 hanggang 4 na taong gulang.
yung early childhood care and development programs ay nakakatulong upang mas ma-develop holistically yung mga bata. So pag sinabi nating holistic development, hindi lang siya marunong magbasa, magsulat, magbilang, marunong din siyang makisalamuha sa ibang tao, sa ibang bata, marunong siyang maghintay ng kanyang pagkakataon. At yun ay tinuturo natin mula sa simula, sa early childhood. Kaya yun din yung early childhood experiences, yun ay mahalaga na ihanda yung mga bata para sa formal education. Pero ang nakababahala, nasa 19% lang sa mga 3 to 4 years old sa bansa ang pumapasok sa mga Child Development Center. Ang pangunahing dahilan, ayon sa Philippine Statistics Authority, naniniwala ang mga magulang na masyado pa raw bata ang kanilang mga anak para pumasok sa paaralan. Bakit nila ipauubaya yung mga anak nila sa ganun kung nakikita nilang hindi naman natin sinusuportahan at pinupondohan ng lahat, di ba? Binuo ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa ilalim ng Republic Act 11899 para magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Kabilang narito ang kalagayan ng early childhood education na sa kanilang pagsusuri ay lubhang nakababahala. Alam naman namin that things were not perfect, pero we didn't realize how bad it was and how large the gaps were. So, napakarami palang butas. Pero yung Early Years Act of 2013, naka-10 taon na. So inasahan naming may progreso. Pero sa datos na nakakalap natin ngayon, hindi pa rin pala. Marami pa rin issues na nandun pa rin. Kabilang narito ang stunting o pagkabansot ng mga bata. Lumalabas na halos 4 na milyon o isa sa bawat 3 bata na may edad 5 taong gulang pababa ang stunted o bansot. Ang ECCD, hindi lang siya early childhood education. Kaya siya early childhood care and development. Kaakibat niya ang nutrition kasi mahalaga yun. Yung data that we are seeing now, 1 in 3 Filipino children are stunted. Ang ibig sabihin nun, bansot sila. And when you are stunted in the first months of life, this is the first 1,000 days, is the most critical, hindi mo nakuha yung nutrition na kailangan mo to help nourish the mind. And yung damage na yan, pag hindi nagawa in the first 1,000 days, irreversible in terms of its damage on cognitive development. Malaki pa rin yung pagkukulang natin doon. Kapag walang laman ang tiyan, walang laman ang isipan. Hey, everybody, eyes on me! Sa kaligitnaan ng klase, napansin namin na hindi na nagpa-participate si Nathaniel. Kanina po kasi, di ba po, napagod po talaga siya. Napagod po siya kanina. Kaya siguro nagutom na rin. Kasi ang aga ko po pinakain yan eh. Kakaunti lang nga pong kinain niya. Thank you po. Kaya dinala muna ni Rona ang anak sa isang karinderya sa tapat ng center. Sabi ko, sige, kumain ka ng maayos kanina eh. Kabilang ang regular na feeding program sa mga ECCD intervention na tutugon sana sa problema ng gutom at malnutrisyon sa mga bata. Pero sa center ni Teacher Baby, 4 na buwan na raw ang nakalipas mula noong huling nagkaroon ng feeding program. Last July po nung kami nag-last ng feeding eh. Within 120 days lang yun. Kaya lang, isa pa yan. Parang sabi ko, noon sa kapitan, parang ayaw na po namin tanggapin yung feeding. Kasi, dinala po dito na mga perishable goods na hindi po talaga sapat doon sa akmang nutrition. Parang ayaw na namin tanggapin kasi abonado na kami sa gas, sa trabaho, kasi sa mga rekado kulang-kulang. Hindi po talaga sapat. Wala rin naman daw magagawa ang Barangay Daraitan tungkol dito. Dahil po barangay po tayo, kung ano po ang binababa ng munisipyo or ng mas mataas na ahensya po, yun na po ang i-receive ni barangay. May daycare center dito. Hindi nyo pwedeng i-appeal yun. Kumbaga, tinatanggap nyo na lang. Kung anong binaba dito, Oo. Pero ayon sa LGU ng Tanay, kasalukuyang nasa bidding process na ang supply para sa feeding program. Ang alam ko meron na eh. Alam ko, kasi nasa procurement yun eh. Siyempre, susunod tayo sa procurement law. Talagang may sistema talaga doon, no? Ito po ay yung aming loob ng school. Pero bukod sa usapin sa feeding, pinoproblema rin ni Teacher Baby ang kalagayan ng kanilang center.
Kasi nga po, tuwing magkakaroon po ng bagyo, nagiging flooded po ito. Maabot po dito yung tubig. Binabaha ito. Opo, binabaha po ito. Kaya nasisira ang... Lumalambot yung Opo, yung plywood. plywood. Ito po ay, ganito na po yung itsura. 36 years na. Opo. Kumbaga, hindi na lumaki. Hindi po ba sumasama loob ninyo na kulang sa suporta? Sumasama naman po ang loob ko. Kaya lang, katulad nga po ngayon, na nag-request ako sa barangay. Kasi magkakaroon na naman ng accreditation. Yung parang ilalicense na naman. Kasi every 3 years po, nagre-renew kami ng license. Parang sa tingin ko po, parang ayaw ko na eh. Kasi magpapa-accredit po ako ay ang building ang bagsak na sa facility, ang building. Wala kumbaga talaga bagsak. Hindi maa-accredit. Kasi ganun ang hinahanap nila eh. Ano po ba ang kailangan para pumasa kayo sa accreditation? Bale, 2 CR, katapos may kitchen. Kaya yun po ang talagang hinihiling ko sa kanila na magkaroon talaga ng talagang laki itong kusina. Tapos tinan mo, yung bubong, Delikado nga po yun. Dayero pala itong building na ito. Bali, Ito naman, talagang sa pagkaluma na katagalan lang. po, katagalan. Oo. Dapat po may washing area din po, di ba, pag daycare. Eh, ang kaso, ginawa po na, pinagawa ko yun, nasira din ulit yan. Oo. Kaya Paano po yan? Pag hindi po kayo na-accredit, ano mangyayari? Pag hindi daw ako na-accredit, sabi ay hindi ka na pwede mag-open ng daycare. Ay, paano naman yung ibang bata? Sino na ang magtsatsaga? Kaya ang kuwang ko nga po, kung talagang may support na sponsor na tuloy-tuloy, kumbaga kahit naman po kaunti lang, para yung ibang hindi talaga nagpapa-daycare, ma-encourage ko na, o sige, papasokin nyo lang ang anak nyo para lang matuto. Ganun po sana ang gusto ko. Kaya lang wala po. May concern po si teacher na baka hindi ma-accredit because of, yun nga, kulang sa tamang facilities dun sa daycare center. Opo. Bale, na-concern na din po nila, ma'am, yung ganong issue kasi na-brought up naman po sa session. And ginawa naman po ng paraan ni barangay, nakakapag-request po kami sa munisipyo for renovation. Ngayon po is parang naisama na rin po siya sa BDC for next year para mapondohan po siya. Pero sa ngayon po, kailangan po is talagang mabigyan na siya para hindi po malagay sa alanganin yung pag-aaral ng mga bata. So, bali, next year pa yung pondo. Doon sa rehabilitation, nakapagpadala na tayo ng mga materials doon. Okay. 2 days ago, kulang pa daw. At kaya pinupuntahan namin sa ating engineering natin doon dahil kasi, actually kasi, personal kasi natin tinutustusan yun eh. Ni-request ni Kagawad yon sa amin. Nadagdagan kasi ng pinagawa nila eh. Nakasama na pati yung Bausi room. Pero yung unang pinadala natin materials, sustainable, kumpleto na yon doon sa daycare. Sa ilalim ng Early Years Act of 2013, itinatag ang Early Childhood Care and Development Council. Mandato ng council na bumuo ng mga polisiya at programa, i-monitor at suportahan ang mga ECCD service provider sa bansa. Pero ayon din sa batas, sa mga local government unit nakasalalay ang pagpupondo at pagpapatakbo ng mga child development center sa bansa. Kaya ang hamon sa ECCD Council, paano nila masisigurong tumutupad ang mga LGU sa kanilang mga responsibilidad pagdating sa mga child development center. For the past several years, I feel frustrated. Madami pang sisingilin sa amin ng taong bayan kasi hindi na natin napapagtuunan ng pansin ng mga LGUs. Ang ginagawa lang namin advocacy, tapos self-awareness of the local government, and then we appeal to their good sense of leadership. Pinubuo ang council ng mga kinatawan mula sa DepEd, DSWD, DOH, National Nutrition Council, Union of Local Authorities of the Philippines at ECCD expert. Hindi kabilang sa council ang DILG o Department of Interior and Local Government. Kaya hirap umano ang ECCD Council pagdating sa pagsisiguro ng implementasyon ng mga programa,
lalo na kung hindi ito kabilang sa mga prioridad ng LGU. Hindi daw takot sa amin sa SCCD, hindi daw takot ang mga local government. So, at the moment, wala talaga kaming palo, wala kaming police power. Ano to? Mata. Okay, saan ginagamit si mata? Sa pagtingin. Habang kapos pa sa pondo, nag-aambag ang mga magulang kay Teacher Baby ng 50 pesos kada buwan. Kumbaga, napupunta din naman po sa mga visual, yung mga panggayak-gayak namin dito, katulad ng mga art paper, mga typewriting. Kasi minsan po, hindi naman sapat talaga yung... Nakakahingi naman po kami ng tulong sa barangay, yung counterpart ng barangay, yung mga school supply. Pero sa dami po ng bata ko, yung mga activities nila araw-araw. Siyempre, serok-serok. Kumbaga, yung isang bundle, kulang pa siguro sa 2 araw yun, isang rim. Minsan naman talagang may nanay na medyo walang-wala talaga, hindi na naman namin masyado pinipilit. Katulad po ngayon, magkakaroon po kami ng mga books. Ang halaga po ng bawat isa ay 230 ang bawat isa po. Ngayon, napagkasunduan po namin na mga nanay na pwede pong 2 na lang kasi dapat po 4. Math, Science, Filipino, English, yung mga ganun po. Ang pinili ng mga nanay, ayon sa napag-meetingan namin, gusto nila, ma'am, pwede bang 2 na lang? O anong gusto nyo, Math, Science? Yun po ang pinili nila, Math and Science, ang pinili nila. So yung Filipino and English? Wala po. Kasi hindi na po kaya nilang ma-avail. Kuwang ko talaga sa sarili ko na kung meron talagang mag-i-sponsor na para yung i-adapt ko lahat na yung talagang walang kakayanan na magpaaral. Nasa humigit kumulang 70 estudyante ang tinuturuan niya ngayon. Para mapagkasya sa kanilang espasyo, hinahati niya ang mga ito sa 3 session sa isang araw. May catch-up classes po kayo, di ba? Tuwing kailan po? Tuwing Biyernes. Ano po ginagawa niyo tuwing Biyernes? Ayun po, inuulit ko lang yung lesson namin. Kumbaga, pinapalo up ko para na, kumbaga, sa yung tinatawag na cognitive, natitrain nila yung sa isip nila kung paano nila makuha yung napag-aralan. How many fingers? Number 9. Oh, louder mo. 1. Masipag po siya magturo talaga. Tinututukan niya yung mga bata, lalo na yung mga hindi po marurunong. Talagang tututukan niya. Gusto niya bago umalis sa kanya, marunong na. Kaya magaling talaga si baby. Okay, count mo to. How many fingers on 2 hands? How many fingers on 2 hands? Kung tutusin po, kung habol ko talaga ang sahod, walang magtsatsaga. Kasi lalo po sa may pamilya na may asawa at mga anak, hindi po talaga magtsatsaga dito. Magkano po bang sweldo niyo? Bali 5,500 sa isang buwan. 3,000 piso na nanggagaling sa munisipyo at 2,500 naman mula sa barangay ang natatanggap na allowance si Teacher Baby kada buwan. Posible po ba na mataas siya ng sahod ni teacher? Naipasok na din po yung session. Kaso po, ang lagi pong for approval is sa taas po lagi. So budgeting talaga. Sa taas po lagi. Ano nakaraang budgeting po is nakapagpasa na po ang dating treasurer na yun sana is for increase. Kaso ano po kumbaga nagdagdag po ng empleyado si barangay kaya parang hindi rin po siya na-approve. Roly-poly, roly-poly, big, 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 small, small, small. Sa buong bansa, nasa 5,000 piso ang average na nakukuhang allowance ng mga child development teacher gaya ni Teacher Baby. Bukod sa below minimum wage, karamihan sa kanila ay wala ring nakukuhang mandated benefits. Lumalabas din sa datos na 9 sa bawat 10 child development teacher sa bansa ay job order, kontraktual, walang permanenteng posisyon o volunteer lamang. Maliit po ang sweldo, bakit niyo patuloy na ginagawa? Sabi nga nung anak ko, ma, tumigil ka na kasi ganun lang naman ang sahod mo, wala ka naman benefits dyan. Sabi ko, hayaan nyo na ako kasi libangan ko na lang to. Ang para sa akin, makatulong na lang ako sa community. Maliit na nga ang nakukuha, abonado pa. Sa kakarampot niya rin kasing allowance, kinukuha ang pang-abot sa kanyang teacher aide na si Teacher Zenia. Minsan, pagka si Ma'am Baby ay mayroong ayun, nabibigyan ako pambiling ulam.
Kung may mga magulang na talagang may nag-volunteer na nagbigay na, ito, ano ko yung monthly ko. Kumbawa, 200, pang 4 na buwan na yun. O, sinya, yun naman yan. Ganun, may ganun. Minsan, wala. As in, sa loob na 1 buwan, walang magbibigay. May assignment ka na. Sigurado ka. Halos 2 dekada nang nagsisilbing teacher aide ni Teacher Baby si Teacher Zenia. Nagsimula ako noong tumulong-tulong kay Ma'am Baby. Kasi madaming bata. Kumbaga, nasiyahan na din akong mag-assist. Doon, dito. Sa dami ng hinahawakang estudyante ni Teacher Baby, walang nakalaang pondo para sa isang assistant o teacher aide. Paano yung kanyang teacher? Okay, ino-note ko yun, hindi sinasabi mo ngayon. Ano? Pero yun, lahat ng mga regular na daycare worker teacher natin, maayos lahat yun. Kompleto lahat yun. Pero yung aide, hindi ko lang narinig yung merong aide pa tinatawag. Ano? Doon, sa pula. Parang nasa isip ko, gusto ko na mag-resign na kaawa naman si ma'am. Gusto ko pag nag-resign si ma'am, mag-a-arrest na rin ako. Alangan na maiwanan ko, yan nakakaawa din. Hindi niya na makakayanin. Kaya kahit walang matatanggap na sweldo, nag-volunteer pa rin si Teacher Zenia na tulungan si Teacher Baby. Akala nila laki ng sahod ko kasi ang tagal ko na. Wala akong natatanggap. Kung may pampasahod, maigi. Nakakatuwa yun. Kasi sa ganyang sistema, walang tutulong sa libre. Totoo naman. Di ba? Matyaga lang, may tumutulong na libre. Walang katulad namin na libre. Mga bata, handa na bang makinig? Okay. Gaya ni Teacher Zenia, wala ring natatanggap na sweldo si Teacher Percy. Ang ibon, ang pangalan ay si Marikit. Anong pangalan ng ibon? Tuwing hapon, nagsasagawa ng storytelling session si Teacher Percy sa iba't ibang komunidad sa Caloocan at Navotas. Magaling siyang umawit. Kasama siyang volunteer ng mga French missionaries mula sa isang NGO na naglalayong mapalaganap ang pagbabasa sa mga bata. May mga ibang hindi na nag-aaral. Hindi man sila pumunta sa school. Malaking bagay na may nakikita, may nababasa sila, may nakita silang drawing, may napapakinggan sila. May natututunan. May matututunan sila. Musmus pa lang daw si Teacher Percy. Pangarap na niya maging isang guro. Ako, grade 5 pa lang po ako, teacher talaga ang alam ko. Hinahakot ko yung mga kapwa-bata ko sa mga bahay-bahay nila, tapos hingi ako sa nanay ko, pambiling candy para makinig sa akin yung mga bata. Sabi ko, naibay yung pambiling candy. Sabi, bakit? Yayain ko yung mga bata para makinig sa akin, magtuturo ako. Okay, may natutunan ba tayo sa kwento, mga bata? Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi na nakapagkolehiyo pa si Teacher Percy. Kaya nang mabigyan ng pagkakataong maisakatuparan ang pangarap, agad siyang sumagot sa tawag ng pagsiservisyo. Nung inalo kami nung aming homeowners president na sino gusto mag-volunteer na magturo dito sa daycare para itong ating chapel ay pakinabangan, hindi masalaula. Parang ano po yung loob ko na, ayos, bakit hindi? Taong 2000, nang simulan ni Teacher Percy ang Pamasawata Learning Center, isang child development center sa Caloocan. Ang dating chapel ng komunidad, ginawa niyang isang eskwelahan. Wala raw kasing daycare center na malapit sa kanila noon. Ang sawato po, ang ibig sabihin ay samahan ng mga walang tahanan. Kasi po, ito pong lugar na ito ay bakante po ito. Pero nung pong dumating si Cory Aquino, sabi niya, lahat ng mga bakanting lote pwedeng tayuan ng mga wala pang bahay. So kami parang tondo, naalaman namin, so nagtayo din po kami dito. Sa loob ng mahigit 2 dekada, daan-daang bata na ang naturuan ng center. Kung love mo yung gawain, hindi naman po mahirap eh. Kasi parang anak na rin yung turing mo sa kanila. Doon kung isipin mo, mahirap kasi di mo naman kaano-ano yun. Pero kung iisipin mo na may matututunan sa'yo yung bata, kahit sa maliit na bagay, okay lang po. Hindi nakakatanggap ng pondo mula sa barangay at city government.
Kaya halos lahat ng gamit sa center mula sa donasyon. Para rin may maipambayad sa kuryente at tubig, nag-aambag ang mga magulang ng 200 pesos kada buwan sa center. Pero nung unang-una po, 50 pesos lang po. Mura pa nun ng kuryente. Pero ngayon, mahal na po. Kaya tumaas din po kami. Naintindihan naman po nila. Alam naman nilang mataas na yung bayarin. Sa ngayon, may dalawa na rin katuwang si Teacher Percy, sina Teacher Yeng at Teacher Gina. Nung last year, may pagdadalawang isip ako kasi what if hindi ko kaya. Pero nitong taon na to, sure na ako na kaya ko naman pala na magturo sa mga bata. Hindi na ako natatakot, nag-i-enjoy ko na rin, nai-enjoy ko na rin yung pagtuturo sa mga bata. Pamahal na rin kayo? Pamahal na rin ko na sa mga bata. Wala mang natatanggap na sweldo o allowance, tuloy pa rin sila sa pagtuturo sa mga bata. Nakikita mo yung yung halaga ng pagtuturo na nabibigay mo sa mga bata. Kasi kahit walang halagang pera, hindi matutumbasan yun yung saya mo na nakukuha mo sa mga bata. Noong 2014 daw nagsimula silang makatanggap ng allowance mula sa barangay. Nagsimula 1,500, tapos naging 2,500. Nung pinakahuli, 3,500. Na sinashare ko naman po din sa dalawa kong kasama dito. 3,511? Yes po. Kulang na raw sa pondo, sabi sa kanila ng barangay. Hindi naman po actually masama ang loob. Parang nagtatampo lang, sabi, bakit sila? Pero sabi ko, okay lang. Ang iniisip ko lang po kasi, hindi naman talaga ako graduate eh, kaya siguro ganun. Hindi naman ako, yung para bang, hindi ako qualified. So, ba't naman ako maghahangad pa kung anong gano'ng kalaki gusto ibigay sa akin? Hindi naman ako. Kumbaga, kung ano lang alam ko, yun ang pwede kong i-share sa kanila. Hanggang doon lang siguro ang pwede ko matanggap. O kung wala man sila ibigay, salamat. Diyos na lang bahala. Kapag kumpiyansa din yung mga magulang sa child development workers and teachers at well-trained sila, motivated sila, may tama silang pasweldo, no? Nagkakaroon ng mas malaking kumpiyansa ang mga magulang na ipasok ang kanilang mga anak. Kung hindi nakakatanggap ng sapat at pantay na mga benepisyo, paano kaya mahihikayat ang ibang mga guro na magturo sa mga Child Development Center? Ito ang nais tugunan ng Senate Bill 2029 at House Bill 8393 o Basic Education and Early Childhood Alignment Act. Ipinapanukala nito ang pagkakaroon ng mga permanenteng posisyon para sa mga Child Development Center at worker sa bawat barangay. Sa batas na tinatry namin ipasa ngayon, meron na silang salary grade, meron silang plantilla position, so dapat hindi sila tanggal tuwing papalit yung mayor at dapat sigurado na may bayad sila. Dekada 90 pa lang, itinatakda na ng RA 6972 o Barangay Level Total Development and Protection of Children Act na bawat barangay sa bansa ay dapat merong Child Development Center. Pero hindi pa rin ito buong naisa sa katuparan makalipas ang mahigit 3 dekada. Sa mahigit 42,000 barangay kasi sa bansa, nasa mahigit 15,000 barangay lamang ang nakapagtalang meron Child Development Center sa kanilang lugar. Lumalabas na mahigit 60% pa rin ng mga barangay sa bansa, wala pa ring Child Development Centers hanggang ngayon. Isa sa mga nakikitang solusyon ng ECCD Council ay ang pagtatayo ng Bulilit Centers o National Child Development Centers sa bawat syudad at munisipyo sa bansa. Layunin ng Bulilit Centers na magkaroon ng maayos na Child Development Center ang bawat bayan na magiging pamantayan ng iba pang CDC. Ang National Child Development Center is a model center. At the moment, we already have funded 1,005, which is 61% of the total 1,642. So we have, kung magbibigyan kami, we can build at least for every year, nakakadati naman, ang nabibuild namin 100. Pero ang pagtatayo ng mga Bulilit Center sa bawat barangay, sasagutin na ng mga lokal na pamahalaan. Kasi we are giving them a model, so they have to replicate that somehow, somewhere. We expect the LGU
to replicate that one, to sustain that one. Kasi pag nagbagyo, nagbaha, kami pa rin ang tinatawagan, wala daw silang pundo. Patong-patong ang problema ng early childhood education sa Pilipinas. Bukod sa napakalaki ng kakulangan sa Childhood Development Center, kung titignan mo ang buong student population, kukunti lang din ang pumapasok sa level na ito. Dagdag mo pa ang pang-araw-araw na hamon na hinaharap ng mga nagsusumika pumasok. Matagal ng pasakit sa Barangay de la Paz sa Biñan, Laguna ang problema ng baha. Kahit tumila na ang pag-ulan, lubog pa rin ang malaking bahagi ng kanilang barangay. Kami po ang pinaka-catch basin po. So, once nag-overflow si Ilog, dito po tapos sa amin. Once na nag-overflow naman po si Laguna de Bay, nagbabackflow na. Mahigit isang buwan na, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tubig. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang buhay sa barangay. Gaya ni Teacher Tin na naabutan kong naghahandang ibiyahe ang mga sangkap para sa kanilang feeding program. Sa feeding program. Saan ko kinukuha yan? City Hall po to. Doon po kasi nag-start yung hauling namin every Monday. Kinukuha po namin meat, then ito, then mga gulay po. Tapos kayo na lang nagluluto? Yes po. Para madala ito sa kanilang Child Development Center, maaaring lumusong sa baha o sumakay sa bangka. Kailangan mo talagang lagpasan itong baha na ito para lang marating yung eskwela. Ang pinaka-challenge dyan ay hindi mo alam kung ano yung nandun sa ilalim ng tubig. So, paano kung may bakal, madapa ka, matalisod ka, matusok ka, pag nagkasugat ka, at itong tubig ay marumi o may posibleng mikrobyo, pwede kang magkasakit. Dami po Sa natin cases leptospirosis. ng leptospirosis, saka dengue. Nung kasagsagan ng bagyong Christine, gaano kataas yung baha inabot? Dito po is, siguro dito po, dibdib. Ha? Yes. Then, may area po kami na lampas tao po sa Pag ikaw po ay nagbabangka, magkano binabayad nyo para makapasok? 50, minsan po 60. Kapag po, pag ganitong may karga po kasi mabigat po. Yung nakikita po yung tubig ngayon, sinasabi nila January, February pa bababa. So 3 to 4 months. Average po yon. Wow! Para na rin kayong tumira sa ilog, ano? Sa tagal na ng problemang ito sa Barangay de la Paz, napilitan silang iangkop sa sitwasyon ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Nasanay na silang mamuhay sa gitna ng baha. Mapapansin niyo po dito sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga garahe ay hindi sasakyan ang meron. Meron silang kanya-kanyang mga bangka para makatawid sila sa araw-araw. Etong bangkang ito ang tunay na kayamanan dito. Mula sa pagsusuot ng overall na bota hanggang sa pagtawid sa mga tulay, tuloy sa pagsagwan sa agos ng buhay. Pati ang edukasyon ng mga bata, kinakailangang mag-adjust. Isang buwan na rin hindi nakakapasok sa center ang mga bata. Hindi rin kasi nakaligtas sa pinsala ng baha ang CDC ni na Teacher Tin. Hanggang saan inaabot yung baha? Ito po yung palatandaan namin. Ito po. Ito po yung tubig. Then malakas po kasi yung agos, kaya medyo na po yung mga gamit namin, yung table. Yung table ko po kasi malakas yung agos. Dito po sa kusina, kasi medyo mababa po siya, dito po yung tubig niya. So adjust na lang, kailangan iangat yung mga appliances. Yes po. Pero gaya ng buong komunidad, walang magagawa kundi magpatuloy. Ano po madalas na niluluto nyo? Iba-iba po ang menu namin meron po kaming adobong baboy, then afritada. So dapat pala pag teacher, magaling ka rin magluto, ano? Hindi ako papasa. So mga parents po yung minsan nagluluto. I-check nyo yung menu doon. May mga nakatokang mga magulang na tumutulong sa pagluluto para sa feeding program. Eto ate, padala na lang.
Dahil hindi pa nakakapasok ang mga bata, pinipick up ng mga magulang ang malulutong pagkain para iuwi sa bahay. Etong ginisang sayote Isang working student si Tin. Kasalukuyan siyang nasa kolehiyo at kumukuha ng kursong psychology. At kahit abala sa pag-aaral, pinili pa rin ni Tin na magturo sa mga bata. Tinitignan ko na lang po kasi is yung sa mga bata. Parang na-attach po kasi ako sa kanila eh. Yung mga estudyante ko po. Lalo kapag nakikita. Kaya isa rin po yun sa nami-miss ko kapag face-to-face. Gusto ko pagka yung paglalambing po nila, pag tinatawag ako teacher, nakakawala rin po kasi ng pagod. Naiintindihan mo Yes kung po. bakit mo ginagawa ito. Yes po. Nasa 55 estudyante ang tinuturuan niya ngayong taon. Pero ang ikinalulungkot ni Teacher Tin, hindi na niya natuturuan sa center ang mga bata. Sa ganitong hamon, na hindi nakakapasok yung mga bata, paano yun? Ayun po ang pinaka mahirap po sa ngayon. Kasi since hindi po kami ang nag-guide sa kanila parents po talaga. Ma'am, pwede po bang i-modular ko na lang po muna? Kasi medyo malalim nga po at wala daw po silang bangka. Ito yung module nila. Isang beses sa isang linggo, pumupunta ang mga magulang sa center para kumuha ng module. At isa na dito, si Maine. Dahil malapit lang naman ang center sa kanilang bahay, tsinatsaga niyang lakarin, papunta at pabalik para makuha ang module ng anak. Sa amin kailangan talaga kasi edukasyon yan Kailangan talagang masuporta yung pag-aaral talaga. Hindi niyo naisip na mga ibang hindi bayan? Hindi na ho. Okay lang sa inyo yung ganito? Okay lang. Buti natitiis nyo? Sanay na ho kami. Tapos kayo May po, mga full-time basa. kayo sa mga anak nyo? Full-time po. Tapos may tindahan po ako maliit. Yun ang Pang araw-araw na gastos. Bago lang po kami nakapagbukas gawa ng baha sa loob. So itong dalawa tinuturuan mo? Opo. Ready na ba kayo mag-module, mga bata? Ayaw? Bakit ayaw? Tuturuan kita. Bakit? Eto, Bakit ito ayaw? si Amina minsan, masipag mag-aral. kailangan na Nasa mood po disiplinahin mo rin itong mga bata. Nasa mood po minsan. Minsan wala sa mood. Mas gusto mo bang pumapasok yung mga anak mo o dito Opo, sa iyo na lang? mas gusto ko pumapasok sila. Mas natututo. Hindi ka ba nanghihinayang na hindi ka nakakapasok yung iba? Nanghihinayang po kasi marami pong parents na nagsasabi sa akin na pwede po ba mag face-to-face na tayo? Kasi kung ako po talaga masusunod, iba po kasi ang nasa school sila sa nasa bahay. Meron po kasing bata na mas active sila sa school kesa po sa bahay. Kaya po, gusto ko rin po talaga na mag face-to-face. Isulat kung sino sila sa miyembro ng pamilya. Lolo. Mahirap pero ginagawa na lang ng paraan para makapagpatuloy lang ng pag-aaral. Hindi mo ba pwedeng ilipat yung mga daycare sa ibang lugar? O yung mga eskwelahan sa ibang lugar? As of the moment, honestly speaking, wala pa kasi akong building na pwedeng ilipat yung mga daycares. Kasi medyo madami yan talaga. Pero, believe me or not po, yun ang kailangan ko talaga. Buti sinatsagaan niyo yung pag-aaral ng mga bata, ano? Kahit na mahirap. Kailangan ho. Kasi, hirap ng buhay minsan. Kailangan talagang tutukan ng pag-aaral. Importante makapagtapos, ano? Kahit pa gaano ka hirap. Dagdag pa na banta at hamon ang nagbabagong panahon sa nananatiling kakulangan ng mga CDC sa bansa. Kaya kailangan talagang mas maging creative sa pag-iisip kung paano natin masiservisyohan yung mga bata na hindi kayang makarating sa Child Development Center dahil masyadong malayo. So perhaps we can think of more home-based programs for children. We can design appropriate community-based program. Pero siguro bukod doon sa pag-decentralize sa local government, baka yung national government also can, parang provide financial support to local government units. Ayon sa Early Years Act of 2013, maaaring maglaan ang mga LGU mula sa kani-kanilang Special Education Fund at Gender and Development Fund para pondohan ang mga programa ng early childhood education.
Kung tama lang ang priority natin, kakagalitan ako ng mga mayor. Kung tama lang ang priority natin, unahin natin ang mga bata natin. Doon naman ang kung saan sila magdadagdag kukuha sila sa SAF, kukuha sila sa God Fund. Pero kunti lang ang kumukuha nila ngayon. Alam nila yun, nakalagay sa kanila kung saan gagamitin. Hindi lang ginagamit. Pero ang problema, hindi pantay-pantay ang kinikita at kakayahan ng bawat bayan. Ayon sa datos, sa bawat 10,000 3 to 4 years old, may 6 na CDC sa first-class municipalities habang may isa lang sa 6th-class municipalities. Yung ibang cities natin, bilyon-bilyon ang iyong SEF. Yung mga napakaliliit at may hirap ng mga munisipyo, kasi 1% of real property tax yan, siguro mga 100,000 yung budget mo sa lahat ng problema para sa edukasyon in your municipality. Gustuhin mo man, hindi mo siya kayang pondohan. Kaya sa isinusulong na Basic Education and Early Childhood Alignment Act, may probisyon para mabigyan ng pondo mula sa national government ang mga mahihirap na LGU. Pero gaano man kalaki ang pondo, nasa mga kamay pa rin ng lokal na pamahalaan ang pagsasaprioridad ng mga programa para sa early childhood education. The local government has autonomy. So, at the end of the day, the hard work of also making sure that LGUs understand the importance of early childhood and allocate resources accordingly, yun yung kailangan din talagang gawin. Nasaan ang lahat ng bata? Nasaan ang lahat ng bata? Nandito! Binisita ko ang isang Child Development Center sa Marikina City. Pero imbis na sa loob ng classroom, sa isang munting vegetable garden ko silang inabutang nagkaklase. Dahil wala pa siyang tanim, kailangan natin lagyan ng tanim. So magtatanim tayo ngayong araw na to, maghukay at magpipino ng lupa. Sir, bakit mahalaga sa ganitong edad na matutunan nila yung pagtatanim? Mahalaga yun unang-una para ma-appreciate at malaman ng bata saan ba nanggagaling yung kanilang kinakain. Tapos at the same time, mapahalagahan nila, lalo na yung ating mga magsasaka. Tapos malaman nila yung proseso mula sa pagtatanim, pag-harvest, hanggang kusina, paano ito pinipipir. Mahalaga kasi sa ganyang edad nila, makita nila mula sa konkreto, papunta dun sa gusto. Ang halaman doon ay sari-sari, sigamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, batay. Mula pa 1984, 4 na dekada nang nagtuturo sa mga bata ang Batibot Learning Center. Kumpara sa tradisyonal na pagtuturo, mas progresibo at nakatuon ang kurikulum ng Batibot sa pangangailangan ng kanilang mga estudyante. Nagde-develop tayo ng isang curriculum na kung saan tinatawag namin MMS, Makamasa Mga Kabayan Scientificong Edukasyon para sa mga bata. Ang pondo ng Batibot nanggagaling sa mga magulang na nag-aambag ng 1,000 piso kada buwan. Nanggagaling sa mga bata din. Meron silang contribution, may counterpart, tinatawag namin counterpart. Hindi man nakatatanggap ng subsidiya mula sa gobyerno, suportado raw sila sa ibang paraan ng kanilang barangay at lokal na pamahalaan. Katunayan, ang lupang kinatitirikan ng kanilang vegetable garden ipinagamit sa kanila ng LGU ng Marikina. Sa ilalim, okay, tanim. Okay, dito. Swerte lang ang Marikina kasi ang mayor tutok din siya sa mga bata. Kaya mostly ang Marikina, lahat ng mga barangay ay meron daycare. Pagkatapos magtanim, sumakay na ang mga bata sa sasakyang ipinahiram ng barangay pabalik sa kanilang center. Community involvement kasi kailangan ma-involve ang tao. Yung community mismo, yung ma-involve, halimbawa, yung barangay namin, kaya pwede kaming humiling kahit paano o pwede naman paggamit ng sasakyan ng barangay, ganyan. Pwede pong magpapahakot kami ng ganitong mga bagay. At least, na-involve yung buong community. Actually, itong building na to, natayo sa pag-donate ng community. May nag-donate ng pako, may nag-donate ng semento, may nag-donate, ganun siya. So, bahalaga kasi yun. Kaya nare-recognize din ng community yun, itong Batibot for 40 years.
Oo, ang dami nang nagsaradong mga centers dito. Dati marami kami rito pero ilan na lang ngayon. Ito, nag-survive ang Batibot dahil dun sa tulong-tulong ng mga komunidad. Ang Batibot Learning Center ang unang child development center sa Barangay Industrial Village sa Marikina. Dahil dito rin kinunan ang pambatang programa noong 80s at 90s na Batibot, ito na rin ang ipinangalan sa center. Maghihiwa tayo ng patola ng gulay. Pagdating sa center, ang mga bata na rin ang magluluto ng kanilang mga naani. Dahan-dahan para tanggalin sa balat. May feeding program talaga. Oo, kasi kailangan natin, hindi makakapag-isip ang bata kapag walang laman yung tiyan, naniniwala kami doon. Tapos syempre sa pagluluto, bahagi talaga yung magulang, sila yung nagluluto. Oo, sila nagpiprepare para nakakasiguro din tayo na nutritious yung kinakain. Mistulang ekstensyon ng kanika nilang mga bahay, ang Batibot Learning Center. Ang mga magulang kasi, kasama rin ng mga bata sa paghahanda ng mga sangkap, pag-aayos ng mesa, pagluluto at iba pang mga gawain. Hindi din dapat natin iasa lang sa magulang at hindi din dapat naman iasa lang sa school. Kaya nga kami dapat kailangan nagtutulungan, both parents and schools. Oo. Kung may disiplina tayong ini-implement sa school tapos hindi naman nasusunod doon sa bahay, baliwala yun. Malilito lang actually ang bata. Isang volunteer parent sa Batibot, si Shane. Dahil daw sa ganitong pananaw sa pagtuturo, kaya pinili ni Shane ipasok ang anak na si Aloy sa Batibot. Nakita ko na iba yung approach nila. Mas nagiging confident siya. Dito niya natutunan yung pagiging, makipag-usap talaga sa kapwa niya bata. Tapos, maging inquisitive, matanong, kung ano yung naiisip, may express niya. Doon niya na-develop yung speech niya. Kasi yung parents, paano mo hihingan ng pagtitiwala? Nakikita nila yung daycare, kilala nila yung daycare worker, alam nilang hindi nakakuha ng suporta. Bakit nila ipauubaya yung mga anak nila sa ganun? Kung nakikita nilang hindi naman natin sinusuportahan at pinupondohan ng lahat, diba? So, I think dapat magsabay yun. Na habang sinasaayos natin yung mga facilities, binibigyan natin ng tamang training at suporta yung mga teachers at daycare workers, kinukumbinsi natin yung magulang. Sa paghahanda raw sa mga bata sa ganitong edad pa lang, nakaugat ang pagiging mahusay nila pagtungtong sa K-12. Napakarami ng ebidensya nito sa lahat ng pag-aaral all over the world that the best investment you can make in education is early childhood education. But ironically, yun yung pinakamaliit na pinupondohan natin sa ating education system. Sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA, milya ang layo ng kapitbahay nating Vietnam mula sa atin. Iba raw kasi ang prioridad nila sa edukasyon. Kung ang Pilipinas ay mas pinupondohan ng kolehiyo o tertiary education, early childhood at primary education naman ang prioridad ng Vietnam. Bago pa man ang pandemya, sinasabi natin, may learning poverty na tayo. Yung recent PISA results natin, pangatlo tayo, di ba, sa kulela at sa buong mundo. So, dahil hindi sila nahihanda para dun sa pagkatuto nila, i-associate din nila yung, attendance, successful attendance in early childhood, doon sa kapasidad mo o nag-i-increase yung chances mo of graduating from high school. Kumbaga, kung hindi natin ito susolusyonan, baka mas marami tayong magkaroon ng dropout rates. The data shows us in many international assessments na pag meron kang early childhood education, yung dropout rate, lumiliit. Mas nakakapagtapos yung bata, mas mataas yung performance ng mga bata sa mga international assessments. Kaya para raw mas maging epektibo ang pagpapatupad ng early childhood education program sa bansa, kasama na sa mga nakabimbing panukalang batas ang paglalagay ng Department of Interior and Local Government sa konseho ng ECCD. We have been looking forward to that because it's only then that if the LGU is involved, then there will be enough awareness of the local government. Itong election, dapat gawin nilang plataforma yan na
sana magising din ng mga tao na mga butante na kung sinong may magandang plataforma para sa mga bata, kabataan. Ano ba? Nagdilig! Opo, tayo bukas. Hindi po madali yung trabaho ninyo. Hindi nga talaga. Hindi talaga. Oo. Kasi naniniwala tayo or naniniwala kami na yung mga bata kasi ang yun ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po sa mga magsasaka na nagtanim ng aming pagkain. Pero hanggat nandun sa puso mo siguro yung meron ka kasing objective eh. Hanggat meron kang gustong abutin na ganito sana, hindi ka titigil. Sa kinakaharap nating krisis sa edukasyon, marahil nasa umpisa ang solusyon. Once that window of opportunity is lost and once it closes, it's gone for good. Kaya kailangan natin talaga siyang tutukan ngayon. At hindi kami tumitigil kaya lahat ng pwedeng kalampagin kinakalampag. Hindi lang ito nasa balikat ng mga magulang at guro. Katuwang din dapat ang buong komunidad at gobyerno. Community ang kailangan mamahala dyan. Community dapat ma-involve. Community dapat yung magtulungan. Parents and teachers dapat ang magtulungan. Hindi mo ito pag-aari. Kundi pag-aari siya ng community. Oo, yun eh. Kailangan makita nila ano ba yung kahalagahan ng learning center sa kanilang mga anak at sa buong community. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Kung itinuturing natin silang ating pag-asa at kinabukasan, sama-sama dapat nating pagtulungan na maging matibay at maliwanag ang daan para sa kanilang mga unang hakbang. Ako po ang inyong lingkod at ito ang Gretchen Ho Reports.